Magandang araw mga kapitbahay, aming mga kaibigan from Bulacan, Bataan, Pampanga, and Tarlac. Welcome to another episode of Mrs. Galang's Kitchen. So, Nay, magbe-bake na naman yata tayo ngayon? Yes. At ano ang recipe for today? Isang lumang recipe, classic. Yung, alam mo yung may leche lang sa ibabaw. Yung lagi mong binibake noon at binabaw. Nung ganyan ka palang kaliit. So, ang recipe niyan, mga 1960s, ganyan. 60s yan. Yes, So, I remember. it's a classic custard cake with a twist. Ano kaya yung twist na yun? Pipilipitin ko. Paano yun? O, sige, pakita na lang natin. Magbabalik po kami. Magandang araw po mga kapitbahay. Today, we will be baking cake na naman po ang gagawin natin. At isa pa rin dito sa mga tinatawag kong classic cakes kasi bata pa ako. Nandiyan na yung cake na yan. And even the first time that I saw this cake, nagtataka na ako. I wonder, paano nag-land yung leche plan sa ibabaw ng cake. So, today, although alam ko marami sa inyo na alam na nilang ganito, meron pa rin pong hindi nakakaalam. Kaya ipapakita po ngayong araw na ito ang paggawa ng custard cake. So, dahil leche plan po ang topping nito, kailangan may syrup siya. So, we will start by caramelizing the sugar, which is 1 cup, dito sa pandan water. So, nakita nyo, mainit na yung aking kawali. Now, I will add this and bring it to a boil. Pag nagkakaramelize po kayo ng asukal, hindi nyo pwedeng palikuran yan. Kailangan nakabantay kayo. While we're waiting for our sugar to melt, I will now mix the leche plan. So, for our leche plan, we need yung egg yolk mo. 7 egg yolks. Tapos, the rind from 1 dayap. And then blend it well. Nung bata ako, sinasala namin ito pagkatapos para mawala yung rind. Para matino yung leche plan. So, we will be doing that later. Break the egg yolks muna. And I want to cover my pan.
kinakaramelize ko, pero mas mabilis lang. Now I will add the evaporated milk. So if you want to add condensed milk, which makes a richer and creamier leche flan, mag-substitute lang po kayo, equal amount. Kung ano inalis nyo yung sugar, ganun ang ilalagay yung condensed milk. More or less magkahawig ang ano nyo. Add the sugar. Pwede rin yung i-add yung sugar together with the egg yolks. Basta importante, malusaw yung asukal. What I do is, I will always let my the leche flan sit for a while para makuha niya yung flavor ng daya. You can see this now. I will now add the meat from Nanyang coconut or buko. Hindi ko siya bubukayuin dito kasi mawawala po yung lasa ng buko. I will just soak it for a while dito sa ating syrup. Para malanta lang ng konti. Then bring it to a boil. Tutubig ng konti yan kasi may sariling juice yung buko. Ayan na. Lumalabas na yung tapos ng buko. Lalagnaw ngayon yan. Now, that's enough. Para lang tumamis ng konti. Pero ayaw mawala yung lasa ng buko. I'm now going to remove the buko. Tapos ako makaso, kaya laki-laki ng ating bowl. Nainit to Now, you wait for it to get a little color. Susunugin natin ng konti. Masarap tingnan yung leche flan pagka yung golden ang kanyang syrup. Now, I will add a little warm water para to stop the cooking. Para lumamig siya uli. Tapos lang tatakpan ko hanggang sa malusaw yung tumigas na yun. Dahil titigas po yan eh. So now I will now cover it and let it simmer. And see that? Mag-turn siya ulit. Slower. Oh, this is how your syrup should look like. Ibig sabihin, malapot-lapot na yan. It doesn't have to be very thick. Tama lang na malapot. So, okay. So, now we will go back to the cake. Ito naman ang gagawin natin. At i-off ko na ito para lumamig na ito. So, dito tayo sa ating cake ngayon. Now, sift together the dry ingredients. Or, maski hindi ko na isisip yan. Pagsamahin na lang natin. Sifted na kasi kanina ito eh. So, we need the cake flour. 2 and 1/2 cup sifted cake flour. Tapos, yung baking powder. Yung sugar, yung salt. Pagkakaluin lang natin ito. All you have to do is blend this well para hindi lang siya lumpy. Ngayon, pre-sifted naman po itong ating cake flour. Pag sinabing sifted cake flour, ibig sabihin, isi-sip muna bago nyo i-measure. So, I'll now return it to my smaller bowl. So, egg yolks, 5 pieces, whip slightly, just to break them. Add the pandan water, 3/4 cup. I'm using a paste color.
which is matapang to. Just a small amount will give the color that I need. Kung kulang pa, add na lang later. And then now I will add the dry ingredients. Blend lightly, wet the flour, and then add oil or corn oil. Tapos pag na-blend na ito, dun ko malalaman kung gusto ko pang lagyan siya ng ng konting kulay na green. Ayaw ko yung masyadong dark. Okay? Green. Magiging lighter po ito mamaya pag na-bake, pero yun lang ang gusto ko. I don't want it dark. Yeah. So, I'll set this aside. And then, I will go back to my leche plan. Strain ko na ito ngayon. So, I have to strain this. So we ended up with how much This is about 2 3/4 cups of leche plan mixture. So this is our cake mixture, the leche plan, and then we're going to start beating the egg whites. So we need 1 cup plus 2 tablespoons of egg whites. So beat the egg whites until bubbles are fine. Okay, so while we're beating the egg whites, nandito na po yung ating mga pans. I used 15 pieces of this oval pans. Ngayon, ilagyan ko siya ng mga 2 tablespoons of syrup. And then I will divide this leche plan dito. Kaya habang binibit ko yung egg whites natin, I'll be working on the leche plan. I'll add the sugar gradually. So we are now ready with our egg whites. Turn na siya. I-fold natin ngayon sa ating flour mixture. Now, I'm going to add a small amount of egg whites dito sa ating flour mixture. And then blend it lightly. Okay, so okay na to. So, ibabalik ko siya ngayon dyan. I'm now going to transfer it. At dahil maliit itong ating mga baking pan, medyo matagal to, ha?
Okay, pinapantay-pantay po natin itong ibabaw ng cake. Although mag-level naman siya dahil nga chiffon cake ito, still maganda pa rin naman kung tutulungan natin ng konti. Now we will have to bake this. Diretso po siya sa tubig. Hindi naman nakalubog ng todo, magiging pudding yan. Siguro yung height ng leche plan natin, so it's about 1/3. 1/3 of the baking pan, nakalubog dapat sa tubig yan. Para pag natapos tayo nag-bake, barely o kaya bake, konting-konti pang matitirang tubig sa ating pan. So, kung binebake nyo ito at napapansin nyo, malakas maubos yung tubig o konti na ilagay nyo, maghanda po kayo ng mainit na tubig sa isang teapot para madali ang pag-add. So, we're now going to bake this in a preheated oven, 325 degrees Fahrenheit, for about, after 30 minutes or 25 minutes, i-check na natin yan. Kasi it depends really dun sa amount ng cake mixture na nilagay ko sa electric plan. Nakikita nyo kaya ko nang hawakan, no? Ibig sabihin, huwag nyo iyaan mo habang mainit kasi malambot pa yung leche plan mo. So, we'll decorate this with whipped cream para mas masarap siya. Okay. Tapos, decorate natin ito. Pwede rin natin ilagay sa itaas itong buko. Whipped cream, tapos buko. Okay, so our buko pandan custard cake. Okay, so ito na po ang ating finished product. 2 ways of presenting your buko pandan Mas gusto ko kung Custard green. cake. Kung green yung plato. plate. Oo. Para Mas bright, kita yung puti. mabuhay. No? One tip po kasi pag nagpa-plate kayo ng inyong luto, yung pag nakita pa lang nila, parang may idea na sila more or less kung ano yung lasa ng pagkain. Like ito, kita yung buko, sa green, suggest yung pandan, or ito, Ikaw ang kakain niya, hindi ako. yung iba naman, ayaw nila nagpa-plate ng Something na hindi edible. Hindi edible, no? So, to each his own. Pero, Basta ikaw kakain niya, ito lang sa akin. sige. So, hihiwain natin ngayon ito para kasi may makapuno yan eh. No, it's not makapuno, it's buko. Buko. Kaya nga tawag ko dyan, buko pandan. Custard cake. Buko pandan custard cake. Ang pag-present ko diyan dati, malaki. Malaki yung sa buko cake. Tapos wala naman siyang whipped cream. Wala naman siyang bukong ganyan. Kaso, nabili ko itong mga container na ito. Tapos, abang nasa daan tayo ganyan, pauwi kami galing sa Manila. Iniisip ko kung anong i-demo ko ngayon eh. So, ito ang nangyari. Nilagyan ko ng ng pandan water yan, kinulayan ko ng green, kaya naging buko pandan ngayon. It's a Tikman na natin. with a twist, no? Yes. Parang, yung mga, May leche plan sa ibabaw. parang pinagsama-sama mo yung mga binibake mo cake, no? Yung pandan, yung buko pandan. Tapos, Diba yung pandan cake no? Nung una kong inilabas, Diyos ko, katakot-takot ang order na nakuha ko that doon. was in the late 70s ba yun? Oo. Bakit? Yeah. Kinuwento ko nga kanina kung paano kong ginawa yung pandan cake na yun. Birthday ni During, kapitbahay nating Ching magaling During, na eh. Tapos, hindi ko alam kung nabibigay ko kasi marunong siya magluto. Ay, nakaupo ako dito, nag-iisip ako. Sabi ko, bigyan ko na lang ng cake. Nagkataon nung nabasa ko sa magazine na uso yung paglagay ng mga pandan sa mga pagkain. So, pandan chicken, ganyan, pandan cake. Wala pa akong nakikita ng recipe. Nag-invents. Nagpapalitan ko ng pandan water, yung plain water. Eto na. Hindi mo kwento. Ayoko. Kain na ako. Sarap.
Very soft yung crumb. Saka yung cream. Mhm. Tapos creamy yung ibabaw. Tapos meron konting crunch yung Sarap dilaan. buko. Ay nako, subukan po ninyo ang recipe na to. Napakasarap. Sabi ko nga, swerte ng viewers. Bigla akong naisipang i-demo. Ngayon ko palang ginawang ganyan yan, ha? At nilagyan ko ng pandan. At nilagyan ko ng buko. Kaya ngayon, it's a buko pandan custard cake. Try nyo po. Masarap. At super lang po. Ay, Hindi matamis. ano ba? Hindi matamis. Maski na yung ano natin, yung cake natin, hindi matamis. Yes. Kaya mo ubusin ng isa. Tama-tama. Oo, pero bago ko maubos to, for your comments, questions, and suggestions, just leave us a message sa aming pong Facebook page at www.facebook.com/mrsgalangskitchen. Sana po subukan ninyo ang aming recipe for today at sana magustuhin din po ninyo. Ito po si Ethel Galang. At Mrs. Emerita Wong Gala. Maraming salamat po.